Hey mga ka-best packers, kamusta? It's Wednesday, September 28 at 2:30 p.m. at ito yung day 2 na inaantay natin ng mga darating pan or dumating ng mga items from Shopee. Okay, so what we have here is the Vermicast 5 kilos, tapos about 10 kilos ng Coco Peat. And then yung Coco Peat na yan, kapag seedling, dyan ilalagay yung Coco Peat para dyan papupunla ng seeds. Bale, kailangan pakuluan muna yung Coco Peat ng 15 to 30 minutes para mag-sterilize, mawala yung mga eggs ng mga insect or whatever. Yan, para yung germination ng seed natin is maganda. Let's say 95% mag-germinate, hindi mabubulok yung seeds. Hindi siya, para maganda yung sprout. And then yung UV net na buy one take one sa Shopee, nakuha natin siya ng mura lang, no? Hindi kasi pwede, may mga halaman na hindi siya pwedeng direktang tamaan ng sunlight kasi gawa ng UV. Yun yung reason kung bakit nalalanta, minsan namamatay or maraming sakit yung mga leaves ng halaman. And syempre yung 5 kilos of apog. Yan, industrial grade na apog, ha, hindi yung ginagamit sa pagkain. Well, pwede rin naman. Ito naman ginagamit, ihahalo dito sa mga loam soil or dito sa compost para mabawasan yung acid, mag-neutralize. Kasi pag mataas yung pH ng soil, masyadong ma-acid. So hindi maganda yung tubo, mamamatay lang yung mga halaman. Wala. Parang katawan ng tao yan eh. Kapag acidic yung katawan ng tao, 'di ba, maraming sakit. Tapos 'di ba, usually ang ginagawa nila, uminom sila ng ng diluted na baking soda para mag-neutralize yung acid. So same thing or same concept pagdating dun sa paglalagay ng apog dito. Tsaka the good thing is organic yung apog, gawa sa earth or limestone na dinurog like this, dinurog na ganito, limestone, ayan, galing sa ilog. So magandang pataba, walang chemical. Okay. Ang inaantay na lang is yung hygrometer tsaka yung panukat ng pH sa soil, kasi iba yung panukat ng pH sa tubig at tsaka yung panukat ng ppm kung yung tubig ba is hard or soft water, kasi importante yun sa hydroponics, no? Hindi pa tayo nagsisimula talaga ng setup ng hydroponics. For now, ang pinaka setup na ginagawa is yung seedlings. Ayan. So nandito pa tayo sa very step 1, yung pagpupunla, right? Or sowing na tawag. So kailangan mag-germinate yung ating mga seeds in 2 to 3 days. Tapos noon, another process which is I'll going to give you a preview on the succeeding days. Okay? Well, thank you. So dyan muna kayo and have a good day. Bye!